What if hindi si Regan ang role na binigay sa'yo sa abot kamay na pangarap? Sa tingin mo, abot kamay pa rin kaya ang pangarap mo? At anong mangyayari sa karir mo ngayon? Well, ako, naniniwala talaga ako na, yun, natutunan ko to kay Andres na, shout out sa'yo pare, thank you. Kasi parang pag may good intentions ka palagi, good intentions ginagawa mo, all the good things, hindi ka pababayaan ni God. Of course, bibigay sa'yo yan. And, syempre, kaakibat doon yung pagsisipag at sa mabuting pagkapwa-tao. Para akong tatakbo ng politiko, no? Pero, pero grabe naman yung laugh. Pero, Sorry po, sorry. Sorry. Wala kasi sumabay. Oo nga. Pero kasi nga, Oh, sige. kasi, Tama naman, tama. kaya, alam mo yun, siguro, kasi mahal ko naman ginagawa ko. And, isinapuso ko talaga lahat ng, when it comes to work, ginagalingan ko talaga, ginigive ko yung best ko. Hindi ko na sinasabi magaling ako, pero ayun, thank you sa mga katrabaho ko rin, especially sa mga taong naniwala kahit minsan yung kumpiyansa ko sa sarili ko, hindi. Hindi ganun. But, ayun, thankful ako na and I must say na hindi man like Jeff Moses ngayon, but I think Jeff Moses pa rin na version na masaya and happy sa ginagawa. Kasi ito yung purpose ko rin, ito yung core ko eh. Magbigay ng fulfilled pa rin. May last question ako kay Bold. Oh. Was there a time na napaisip ka na kung para ka pa ba dito? Like na burnout, gano'n. Yeah, Na parang tama pa ba na show? or eto na ba? Have I dedicated kailangan- all this time for nothing? Yeah, parang ganun. Or na-feel mo na parang gusto mo nang quit na lang? Na burnout, yes. Pero thinking of quitting, never. I love that. Grabe. Kasi, ewan ko, there was just something in me when I was 8 years old. My mind was talagang Dedicated. very firm when I asked my mom na, Ma, gusto ko mag-artista. Ako, ginusto ko kasi talaga. Tsaka ginapang namin ng pamilya ko yan. Kasi hindi kami mayaman. Tricycle driver ang tatay ko, tapos gumagawa ng, hindi na ngayon. Hinanap ni Sean yung tatay ko. Nandun sa likod kanina eh. Hinanap niya si daddy. Nandun sa likod Okay na si kanina eh. daddy Bibigyan ko ngayon. sana siya ng ano. Nandun siya sa likod kanina. Bumiyahe na siya. Naka-Adidas na siya ngayon. Okay na siya. Oo, naka-LL na. Shout out kay Tito. Nakaluwag-luwag Ayun pala, na. ayun pala. Ayun si daddy. Oo. Ay, dito! Yes. Okay Nakalakostes naman na siya. na. Nakalakostes na siya. So anyway, yun, tricycle driver yung tatay ko. Tapos naging company driver. Tapos nanay ko gumagawa ng kahon ng Yema. Family business namin dati ang Yema. So, talagang nung nag-decide ako, alam ko yung isusugal ko. Pera ng mga magulang ko. Gets ko yun. Gets ko yung konseptong yun when I was 8 years old. Wow. So, talagang pinagdesisyonan ko, nagpursigi talaga ako, lumuluwas kami, taga Binyan, Laguna ako, lumuluwas kami, Makati, Quezon City, ganyan. And every chance I get, every opportunity I get, I always give my 100% to prove to my parents na hindi ko sinasayang yung pera nila. And nung time na ako na yung nag-earn, that's when we all decided na, okay, wala na akong gagastusin na pera nyo. Ako naman. Ako na. Mas yun. So never kong inisip mag-quit kasi ito yung trabahong nakapagpatunay sa akin na kaya ko on my own, kaya ko to take care of myself and my family. And ever since, ito yung gusto kong gawin, ito yung passion ko. And malinaw nga yung end goal ko kasi. So parang kumbaga walang hesitation, walang parang medyo hazy part of my career na I would stop. Kasi even during the pandemic when we all thought parang, wala na. So I tried hosting. Nag-host ako ng mga e-commerce brands. Kasi uso yun dati, di ba, pag may mga sale. Yes. Yan. Sabi ko, Ate Dayan, sige, mag-host ako, ganyan-ganyan. Yeah. So, dun ko naman na-try mag-explore ng ibang avenues of parang entertaining people. And that is hosting, ganyan, which I enjoyed very much.
So, at least, di kasama na yun sa ano ko, sa portfolio ko. Yeah, Pag tama. kailangan nyo ng host, pwede ako, di ba? Or, kumbaga, hindi na lang siya acting. And I really enjoyed it. And I was also grateful na, again, JMA keeps giving me good opportunities and chances where I could prove myself na I meant to be here, I belong here, and I want to stay. I really want to stay. Kung kami naman magtatanong sa'yo, Sean. Dadagdag sana ako. Before mo ako tanungin pare, sabihin ko Oo. lang na sabi nga ni Miss Ana sa atin yung pag-acting, we're professional experiencers. And you seem like you've been someone that's been through the ringer. Diba? And it shows naman yung dedication, the love, and the hard work. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, ano yung tatanong mo sa akin, bro? Ikaw, kung hindi ka nakapasok sa Spercada, mag-stay ka ba sa Davao or pupunta ka ng Manila? Manila pa rin. Kasi I was supposed to go here naman talaga to go to school. True. Huh? To go to school. Yeah. To go to To school. go to school. Para maglasal. Hindi, ako pala yung, pwedeng magtanong. Yes, yes. Kayong lahat, ginusto nyo rin bang mag-artista? Bakit anong ginagawa nyo dito? Sige. Sige nga. I'm speaking Oo na. nga, kasi ako lagi ko sinasabi, gusto ko, ganyan. Ever since decided ako, kayo ba, what made you decide to be here? I'll- To enter showbiz? Kasi aminin nyo, hindi madali. Hindi. Yes. So yun, ako gusto ko siya, pero na-culture shock ako nung pumasok ako. Hindi ko in-expect na ganun siya ka-harsh. Pangit man pakinggan, pero it's a harsh reality. Showbiz is very, very harsh. Yes. So you really have to be strong. But the time na pumasok ako, I think was not the right time yet because I was very vulnerable that time. Because that was the time na medyo, I lost my mom kasi that time. So very vulnerable ako sa mga naririnig ko, nakita ko, and I felt like I was alone during my journey. So I think everything happened for a reason. So God parang made me more mature first before re-entering. So now I know how to handle things that I didn't know how to before. And I feel like I am in the right place because hindi coincidence na nandito ako for the second time. I don't believe that. I feel like I'm in really the right wanted. Yes, because I really wanted to it. go back. Yes. That's good. Ikaw? Ako, Galit? aba. Hindi, parang naalala ko lang na syempre as someone na nangangarap din before. Syempre, from probinsya and pumunta ako sa Maynila, wala talaga akong kasama eh. Walang anything, walang big savings to sustain my, syempre, kaya pangangailangan dito, way of living dito sobrang iba. Nakikita ko doon kahoy, dito buildings. So, para sa akin, yun, totoo talaga na hindi buo yung loob. Yes. Kapag nasasabi ko talaga na gusto ko to kasi kahit nung times na, kahit launching namin, na-disgrasya pa ako, hindi natuloy yung kasali ako sa launching sa staging sa AOS kasi putol yung ACL ko. Towards Dahil- ACL nung yes. launch day namin. Launch day namin talaga. As Ginawa in, mo na volleyball ka? tumbling. Doon sa mismo stage ng AOS ako na-disgrasya. Na-rehearsal. Before Rehearsal take. take. Yeah. Before take. Rehearsal take yun. Nung take, naka-stretcher na siya. So, It didn't stop you. It's really hard and masasabi ko talagang gusto ko yung ginagawa ko and my mission is to give entertainment and para mapakita sa inyo na yung na pag-aartista hindi lamang para sa maging famous ka. Yes. Kaakibat yun, but it's giving your heart out sa character, sa roles na makukuha mo. And to keep people happy. And nakita mo yung smile sa Kumiyak, mga pare. tao. Very political, very Bait mo dun. Very conscious. Yes, true. That is true. That is so Pero true. yun talaga yung mission ko. Yung Totoo. Yun pare. lang yung reason eh. Ako gusto ko naman talaga mag-artista dati pa nung bata pa ako. Nag-start ako mga 9 years old din eh. Pero hindi ko lang in-expect na, akala ko aarte lang ako. Pero Parang naantok ka na. kailangan pala mag-social media. The celebrity side. The celebrity side. Totoo, yung celebrity na. Yung social media Bro, gusto ko lang presence. naman umarte. Gets. Pero bakit kailangan mag-post ng ganyan? Ganito, ganyan. Totoo. Na
parang Pero asawa in ko fairness lang sa mga trabaho posts yun. mo, parang gustong-gusto mo naman. Wala, na-train na ako eh. Parang yung mga Disiplina ako topless mo naman, parang So, okay ayun. naman. Yun lang naman. Okay, tama naman. Ikaw, pare ko eh. Ikaw. Ako, very, di ko talaga in-expect. Very different from like when I went, what I went to school for, Yeah. saan ako nag-aral, ganyan. Parang there was this path na super set na ako on. So nung dumating itong opportunity na to, it was something so different na parang, I should say, parang, biglang dumating itong opportunity na to. Parang I think dito ako dinadala. Oh. Kasi ang layo, ang layo. So ikaw, try lang. At parang first, ganon. yeah. At first, okay, I was like, okay. I'm gonna try this, ganun. Kasi di ko pa ina-expect, nung lumipad ako dito na I'll be staying here for the next 5 years. Okay, Expect okay. uwi lang ako ng Davao after a while. Tapos Yeah, biglang yeah, tumagal ng tumagal. Hanggang sa na-realize ko na mahal ko talaga siya. Kasi ilang beses na ako munti kang mag-give up. Sabi ko na, hindi, parang di talaga para sa akin. Ito, tinry ko lang. Tapos at the end of the day, babalik pa rin ako. Talagang na-enjoy ko siya na parang, di, ayoko to. Parang medyo in denial ako na parang, okay, tinry ko, tapos na. Tapos biglang, andito na naman ako! Andito na naman ako! Nag-attend pa rin ako ng workshop. Nagagastos pa rin ako for this. So parang, I really love it. That's when I realized, oh, wow, I really love this job. I love what I'm doing. So yun, that's why